Alright, good day everyone. So welcome to part 3 of the resolution composition method in velocity analysis. So in this part, I'm going to demonstrate how to determine the velocities of points in a 4-bar linkage using the resolution and composition method. Okay. So mag-discuss ta karon og usa ka example nga problem. And kini nga problem is makita ninyo sa page 46 sa atong reference book sa Elements of Mechanism. This is example 3-6 sa examples of velocities by resolution and composition. So this is our problem. So in figure 3-11, the instantaneous angular velocity of the crank Q2A is 100 rpm counterclockwise. The length of Q2A is 24 inch long and the other members are drawn to the same scale as Q2A. So there are given scales. So ang scale nato for the length or the length scale K sub S is ang 1 inch is equal to 1 foot. So meaning ang 1 inch atong drawing is equal to 1 foot sa object or sa actual nga object. Ang KV or the velocity scale is equal to 10 fps. This means nga ang 1 inch atong drawing is equal to 10 feet per second nga velocity. And in this problem, we are required to find the velocity of points B, C, D, and E. Alright? So we are going to find those velocities by resolution and composition method. So in solving problem, we identified the given nga ang given ani is kaning length sa Q2A which is equal to 24 inches. Ang angular velocity sa crank 2 nato carrying a crank kaning Q2A is equal to 100 rpm cc or counterclockwise. Then we are given with scales kaning length scale o kaning velocity scale. Alright. So we'll start with getting the velocity of the point A first. Alright. So first is since given nga ang direction sa rotation sa crank 2 na to or si crank Q2A is counterclockwise. Therefore, ang linear velocity sa point A na to is going to the left or pareha nga direction sa counterclockwise. So, kung atong i-demonstrate ang atong length, ang linear velocity sa point A is nasa kani nga direction. Alright? Sa point A. Okay, muna nga direction. Alright. So first, next step na to is we are given with the pangitaw na to ang length sa velocity vector sa point A. So in doing so, atong computin ang velocity sa point A. Okay? So we know sa previous natong ang lecture nga ang equation in getting the linear velocity of a point or a particle is equal to 2 pi rn. So this where ang r is the radius. So for example, kung sa usa ka crank nga nagrotate, so ang
linear velocity sa usa ka point within the crank is equal to the 2 pi times r, or the length from the center of the crank. No, I mean from the axis of rotation sa crank to that point, and or it is the radius times n. Unsa ganing n is the uh, angular velocity. It could be revolution per minute, radians per second, or any other units for angular velocity. So since we are given sa length sa Q2A nga 24 inches, so kaning sa Q2A is mo na siya ang kung tanawan na to diri, no, ang Q2A is mo na siya ang Q2A na to. So therefore Q2A is equal to the radius, mo na siya ang radius. So mo na siya magamit na to i-substitute diri sa equation. Then we are also given with the angular velocity nga 100 rpm counterclockwise. Alright? So in getting the velocity of point A, VA is equal to 2 pi times the radius, which is equal to which is also Q2A times angular velocity. Atong i-substitute ang mga katong mga given nga values. Therefore VA, or velocity of point A, is equal to 2 pi times 24 inches times 100 revolution per minute. Okay. So nabantayan na to nga ang unit sa atong length diri is in inches, and sa angular velocity is revolution per minute, and we are seeking nga ang unit sa atong velocity is in feet per second. So in uniformity sa kaning nga chapter or sa atong book is we are going to use the unit of feet per second sa atong mga velocity. Alright? Therefore, atong i-convert ang length og ang velocity. So in doing so, atong multiply yun sila og ang pila ang conversion of sa unit. So therefore, ato siyang i-multiply by 1/12, which is the conversion of 1 foot is equal to 12 inches. Dayon i-multiply na to para ma-cancel na to ang minutes sa atong angular velocity, multiply na to og 1/60. So diri ma-cancel na nato ang minute ug ang inches. Therefore ang atong linear velocity sa point A is equal to 20.94 feet per second. Okay, so nakuha na nato ang velocity sa point A nga 20.94 feet per second. Okay. So this is a graphical method. Ang dapat nato nga makuha ang mga velocities sa mga points nga gi-require sa kaning problem, such as B, D, C, and E, ato siyang gamitan og graphical. So since this we organize the graphical method, we need to obtain the velocity vector sa point A. So pagkuha to sa velocity vector sa point A, dapat mangitatag paagi para makuha na to ang length. So ang velocity vector na to para to represent the velocity vector for A is ato na siyang i-represent or denote as the vector AA. So saan na to pagkuha sa vector AA? So diri na masud ang atong velocity scale. Di ba? Given ta og velocity scale nga ang 1 inch atong drawing is equal to 10 feet per second nga velocity. So pagkuha na to sa length sa AA is ato siyang i-divide. Ang i-divide na to ang na-compute na to nga velocity sa velocity scale. Alright. So mo ni ang atong kV, di ba? Or ang velocity scale, which is 10 fps of velocity is to 1 inch sa atong drawing. So since pangitaw mo na to ang length sa vector AA, we just simply divide the computed VA 20.94 feet per second over
the kV 10 feet per second. So atong ipakita na to dire no, dire. So i-divide na to, iba makancel ang FPS ug FPS. Makancel dire. So 20.94 over 10 is equal to 2.094 inch. So may bilin lang dire is ang inch na lang, di ba? So therefore ang length sa atong vector AA is equal to 2.094 inch. So kaning AA is muna ni ang atong gamiton diri sa drawing. Okay? So from this is you magplot mo og line nga perpendicular sa Q2A nga going to the left. Okay? So this is it. Drawing na to. Ito siyang i-move nga to sa point A. Kani. So, kani siya is muna siya ang atong para sa vector. Diba, ang length na compute to sa AA is 2.094. Therefore, mag-measure lang mo diri og 2.094 nga length, 2.094. Okay, kani siya. Okay. So, muna ni ang atong vector AA. So, ato na siyang i-assign. Muna itong vector AA. Okay, so since vector man ni siya, ando na siyang dapat naka-arrow ni siya. So muna siya ang atong muna ni ang atong vector. So gamay pa man ang kuano, gamay man ang iyang arrow, so atong siya padakon. We will change the scale ani niya. Okay. Then siguro properties, line type, list. Okay. Ito kada ko ng arrow size 250. Arrow size. Okay. Pag kami na ito, 0.125. So, giusab na ako ang scale nino kay ay nga na baton basag dili gani ma-emphasize or makita ang size sa yung leader. Leader may tawag diri sa arrow. Isusubol ninyo ang scale niya. So, just select this and go to the properties. Properties, usubon niyo ang iyang scale or ang diri sa lines and arrows karing arrow size. So pwede nang usubon yun diri. Okay? So nakita na nato, nakuha na nato ang vector AA. So next nato nga kuha na ni is makuha na nato we will try to get the velocities or and before na is ang velocity vector sa B, C, D, and E. Okay, so by resolution and composition method, so nakuha na ta diri no sa kani siya nga vector. So this is a resultant sa vector sa resultant vector sa A. So ato ni siyang i-resolve into components. So pag resolve to sa components, ato lang i-extend ning diri sa line niya nga naka-connect diri sa A, B ug D. So kani siya this is required na to since pangitaw man nato ang velocity sa B ug D. So what we are gonna do here is extend nato ni siya nga line kanang line ABD, extend nato. So there are a lot of ways para ma-extend niyo ang line. So ang kung baton na ko ani is magbutan ako lang siyang i-chamfer. Alright. So this is it. Next is magbuhat og perpendicular nga line or line nga perpendicular sa gi-extend nga line ABD. Okay? So muna siya ilahanan nga perpendicular na ni siya. Okay? So we're going to move here sa end sa atong vector. So atong siyang extend or i-chamfer lang nato ni kani siya. Okay.
Sorry. Alright. So nanatay okay, ato na siyang i-extend eh. So muna siya ang atong mga components. Okay? So ato na siyang assign nga mga components, ato na siyang diri as AA1 diri. Okay. So natay components para sa vector AA. So kaning components is mo ni ang vector A1 o ang component A1A. So atong kwaon ang so within sa line ABD makuha na nato ang velocity vector ug eventually ang velocity sa B and D. Okay. Di ba ang B unsa man ang direction sa velocity sa B? Di ba ang B is na kuan man siya mo na siya ang tumoy sa crank Q4B. Dayon ang crank Q4B is naga-rotate sa kaning axis sa axis nga Q4. Alright. So since kani siya nga naka-rotate man siya sa axis nga Q4, therefore ang direction sa velocity diri sa B is parehasad sa direction diri sa A kay naka-connect man ni siya. Dayon unsa man ang orientation or sa velocity sa B. So ang velocity sa B kay nag-rotate man siya sa axis sa Q4, therefore perpendicular la sa ni siya. Okay? So we're going to draw a line perpendicular sa Q4B. Okay? So this is a perpendicular nga line. Ato ni siyang i-move daw to dire sa B. Okay. So muna siya ang direction sa vector sa velocity sa point B. So ato na siyang extend diri no para diri. So apat man nakabalo kung pila magyud ang length sa vector sa velocity B. Okay. So next na to diri is atong i-move or since di ba ang mga points nga nasa usa ka line is pareha rin sila og length sa component nga within sa kana nga line or linear nga ang points that are collinear have the same components within that line. Okay? So therefore ang length sa component sa AA1 is equal to sa length sa component sa BB1 o DD1. Okay? So muna siya dira akong icon no. So to demonstrate muna siya ang atong muna siya ang relation. Okay. A. Alright. Equals and also sa kakulinyar sa niya nga point DD1. Okay. So muna siya na diri within diri nga line ang
points B1 ug ang D1. Okay? So buhaton na to dire para makuha na to ang length sa AA1 is magbuhat na to og circle, no? Kani siyang circle. Alright. So ato na siyang i-move dire ato sa point B. Copy sa nato dire ato sa point D. Okay? So therefore diri magbata og line nga next. So kani siya nga length diri is mo na siyang length sa atong AA1 which is equal to BB1 and DD1. So magbuhata og diri og line nga perpendicular sa line ABD. Okay? The same with diri sa point D. Okay, so perpendicular ni siya nga line ha. Kani pod pareha diri kay perpendicular ni siya nga line. Okay. So pwede na natong i-delete ni siyang mga circles. So kani siyang mga points is mo na siya nga ang points B1 ug D1. Okay. D1 then B1. Okay? So therefore, di ba nagwa na so muna ni siya, di ba? Muna ni siya diri sa point B. Nalocate na nato. Nalocate na nato ang velocity vector sa point B. Okay? So muna siya. Simply since allocate na nato, ato lang magbuhata og kaning arrow nag-represent sa vector BB. Okay? Alright. Okay. So muna ni ang atong velocity vector sa point B. So ato na siyang assign kaning tumoy sa atong arrow or ang sa vector as point B. Okay. So nanatay point B na to. Ito na siya i-move gamay. Okay. So next, di ba, nakuha na nato ang vector BB. So kani siya, ang next step na to, since nakuha na to ang vector sa BB, makuha na to ang magnitude sa iyang velocity. Okay, so ang next step na to is mo siyang next step. So same sa gibuhat na to sa pagkuha sa AA is we'll do the inverse at sa katong nga procedure. So kani siya nga step is we'll have to obtain getting the velocity of B. So getting the velocity of B, gamiton na to ang we'll use using velocity scale to obtain VB. Okay? So saan ito pagkuha sa velocity sa VB, di ba given ta og kV. So muna itong kV, di ba? Which is equal to 10 ang 10 FPS is equal to 1 inch sa drawing. So getting VB is muna siya ang formula sa itong VB. Okay, kanilang. So So VB is equal to ato i-multiply ang length sa vector BB na to. Mo na siyang velocity vector na to, di ba? Ato na siyang i-multiply sa
sa velocity scale. Okay. So nakuha na nato sa atong dito sa atong pag-draw na to ang BB. So ang next step na to is i-measure na to ang length sa BB. Okay? So pila man na siya. So sorry. So na-measure na to is 1.24. So 1.24 ang velocity vector sa BB. Okay? So by measured length of BB is equal to 1.24 inches. Okay, so 1.24 inches, ano siya? Okay, so next step na to, so we just simply substitute the length of BB sa kanilang formula para ma-obtain na to ang velocity sa point B. Okay, so next na to nga step is 1.24 inches times velocity scale na to. Ang velocity scale na to is 10 fps per inch sa atong drawing. So in multiplying na to ani, therefore VB na to pila man makancel ang inch ani. So 1.24 times 10 is equal to 12.4 fps. So muna ni ang atong answer para sa point B. Alright? So muna ni siya ang atong answer sa velocity sa point B. Okay. Sunod na to nga buhaton is pangitaon na to ang velocity sa point D. So di ba kani sila is collinear man ni sila sa point A and B. So if you remember the procedure in getting the velocity vector if a point nga collinear nga na obtain na ang other two velocities or more than two velocities, is ang buhaton na to is i-connect na to ang mga terminus sa mga known nga mga velocities. So sa kaning line, sa line ABD, di ba known naman ang vectors sa A and B, velocity vector sa A and B. So ato na siyang i-connect ang duha kanila ka mga heads or ang terminus nila. Okay? So ato na siyang i-extend hangtod sa diri sa line na to. So actually kani siya nga line is can be para makita tong intersection ato na siyang i-extend, no? Okay. So ato na siyang extend na to na siya nga line hantod nga ma-intersect sa kaninga line diri sa D1. So we are going to extend. So extension nga command extend na to dire. Okay? So mo na siya ang point of intersection sa duha ka line. So kani siya is mo na siya ang point of intersection, therefore mo na siya ang tumoy or ang head sa velocity vector sa DD. So diri ato na siyang makadraw na taog arrow or ang katong vector para sa velocity sa D. Alright? Okay? So muna ni ang atong velocity vector sa D. So since mo naman siyang head sa vector, ato na siyang assign as point D. Okay. Muna itong TD. Okay. Nakuha na to. So, ang next step na to atong kuhaon ang magnitude sa velocity sa point D. So, ang procedure sa pagkuha niya is same ra gyapon sa pagkuha nato sa velocity sa point B. Okay? So, let's do again diri sa getting the magnitude of the velocity of point D.
So mo gyapon na to, ato siya multiply. So ato ning given nga natay velocity scale, therefore VD or V sub D is equal to the length of vector DD times the velocity scale. Okay? So VD, pila man ang length sa DD na to. Okay. So ato siyang i-measure diri. Itong sukdo na to, no? Kung pila ang gitas-on diri sa vector DD. So sa kuanday, kung magamit mo AutoCAD, kung magamit mo AutoCAD, ang command sa pag-measure og line nga ni kung dili siya kung ang pag-measure niya kay dili perpendicular or parallel, ang pag-measure nimo is ang gamito na to is kanang dime aligned nga command. So DAL, just type DAL, dime aligned. So kani siya, is mahimo na siyang parallel sa bisan unsang orientation sa inyong i-measure nga line. Okay. So pila man na siya? This is 1.36. So 1.36 ang length sa atong DD. Okay. So given nga ang measured length of DD is equal to 1.36 inches. So the pagkuha nato diri is ato ni substitute 1.36 inches times velocity scale. Velocity scale nato is equal to 10 FPS per inch. Therefore, VD na to is equal to VD is equal to 13.6 feet per second. Okay, so nakuha na nato ang velocity sa point D. 13.6 feet per second. So next na to nga point nga pangitaon, ato pangitaon nan diri sa point E. So kaning point E is within sa crank Q4B. Okay? So within sa crank Q4B. So since ang namsa sa crank Q4B and ang kaning nga crank kay nag-rotate with respect or about the axis Q4, so ang direction sa iyang velocity is parallel sa perpendicular sa iyang crank. Okay, so magdraw ta og line nga perpendicular niya. Okay, so line nga perpendicular ato na siyang i-move diri sa point E. Okay. So collinear sila, obviously collinear sila sa ang point E sa point B. Therefore makuha nato ang velocity vector sa point E by the similar triangle nga method. So the same ani sa may buhaton nato sa similar triangle method, we'll just simply draw a line sa tumoy sa vector sa known nga velocity. So unsa man ang known nga velocity nato diri sa Q4B, di ba ang B? So ato na siyang i-connect nga line ngadto sa axis Q4. Sa axis Q4, okay. Ito na siyang connect. So di ba unsay na porma nato diri? Nakaporma ta diri og duha ka triangles nga similar. Alright? So therefore, known nga mo man ni siya ang direction sa velocity sa point E, simply mo na ni ang nakuha nato nga vector sa point velocity sa point E. Okay? So muna ni ang atong vector sa E. So we just assign the terminus of the vector as point E. Alright. So nanatay point E. Okay? So nakuha na to ang vector sa velocity sa point E. Ato na ma-compute ang iyang velocity. So same ra gihapon sa gibuhat ato sa point B ug D, velocity of
velocity of E. Then pila man ang E na to ato siyang i-measure diri. Okay, pila na siya? 0.62. So 0.62 inches. 0.62 inches. Okay, substituting values dito sa form para makuha na to ang velocity sa point E. Okay. So pila to siya? 0.62 times the velocity scale. Therefore, ang atong velocity sa E is equal to 6.2 feet per second. Alright? Ako na to ang point E. So, napatay sa ka point nga wala pa nato nakuha ang velocity. Kani ang point C. So, this might look challenging para makuha nato ang velocity sa point C. Pero, this is just, pagkuha na sa velocity yan is just the same with kinsan to pagkuha sa other velocities. We just do the resolution, resolving the components sa mga known nga mga velocities, then ato na siyang i-compose sa diri sa points C or sa katong unknown nga velocity. Okay? So mag-extend ta diri sa atong mga lines nga nag-contain sa point C. So natay diri ka duha ka lines di ba nga nag-intersect, then kay kani mga duha ka mga intersecting lines is diri siya na-convert sa point C. Aton siyang i-move gamay para makita na to gyud sa to pag kuha ang yang velocity. So pwede na to na siya i-extend ngare. So i-extend na to na siya nga line kani nga line kan line BC adong diri. Okay? Sorry. Okay, extend na to. Same sa diri. Extend na to ang diri sa line AC. Okay. So ang style na ko para mas dali ang pag-extend niya. Magbuhat ako og line diri, then ako lang siyang i-chamfer nga command. Okay, kung mag-chamfer na siya, automatic nga mag-cross ning lines nga katong i-intend mo nga mag-cross sa katong gihimo ni mga line. So kani siya. Okay, so extended niya ang ato mga lines that contain the point C. Okay. So duha ni sila ka mga lines, kaning lines BC ug lines AC. So buhaton nato diri is resolve na to ang vector sa point B since collinear man siya sa point C. Ato na siya resolve. So magbuhat ta og line nga perpendicular sa line BC. So pangitatag perpendicular nga line, okay? So mo na yung perpendicular nga line nato. Ato na siya i-move ngadto sa tumoy sa vector BB. Okay? So muna na siya ang atong intersection sa component. Okay? So muna siya ang atong ikaduhang component. The other set of components sa vector BB with respect or collinear sa point C. So ato ni siyang i-assign as point B2. Point B2 na to. Okay, so point B2. Okay. So nanap sa tay lahi nga relation diri sa kaning point diri. So okay, ato siyang move.
So ang length sa component BB2 is equal to the component sa CC2. Okay? BB2 okay. So unsa maning sa CC2 na to? So magdraw ta og line nga sorry. Okay. So kuhaon na to ang length sa BB2 and it should be the same with the length sa component sa C nga within sa kaninga line. Okay? So magbuhat tag circle diri nga ang radius is equal to BB2. Then nato na siyang i-move padung sa point C. So kani nga point C is kani siya nga line. Kani siya nga length to diri is mo na siya atong CC2. Okay? So ato na siyang i-copy, just assign that point as CC2. Alright, natay CC2. So kani siya nga component na to ani, magdraw ta og line nga perpendicular sa kaninga line nga mo intersect sa point C2. Sa line nga perpendicular, potog line perpendicular, move na to diri sa point C2. Okay. So nakita na ta. So next na to. So natay isa ka component nga para sa velocity sa C kaning CC2. So kuwang patag isa ka component para ma-locate na to ang yung vector. Di ba ang kanang C is na siya another line para na conversion siya nga point kaning line AC. So kaning line AC kung saan gibuhat na to sa point B is mo sad ang buhaton na diri sa A. So i-resolve na to ang component sa vector AA with respect sa line AC. Okay? So magbuhat ta og line nga perpendicular diri sa kaning line AC, then ato na siyang move diri sa end sa vector EA, and mao na ang atong kaduhang kanang component ang atong AA2. So ato na siyang assign as point AA2. Okay? So dapat ang length sa point atong sa A2 na to, sa length sa AA2 is equal to the sa ikaduhang nga component sa vector sa C. Okay? So dire ito na siyang ang length sa vector AA2, component AA2. Okay, should be equal to sa component CC1. Okay, so kani siya nga component is mo na CC1 ato. So unsay buhaton nato dire, ato na siyang magbuhata og kuhaon nato ni siya nga length, then ato na siyang should be the same sa length sa component diri sa line AC. Okay, so ang buhaton nako dire is magbuhatag circle nga ang radius is equal to AA2, then ato na siyang move dire point C. Alright. So, unsay buhaton na to dire? Ang next na to nga buhaton is magbuhata og line nga perpendicular sa line AC.
Lain nga perpendicular. Okay, kita matulay yung perpendicular. Okay, so nakita na to ang perpendicular sa point nga nag-perpendicular siya. Ato na siyang i-move padung sa padung sa length sa component niya. Okay. So pwede na to dilito ng kani siyang circle. So kani siya nga point is mo na siya ang point nato nga C1. So kaning point nga C1 is mo na siya ang ikaduhang nga component sa velocity velocity vector sa C. Okay, so ato na siya nga assign as mo na siya ang atong C1. Okay. So kaning timan niya kaning length sa AE2 kani AE2 is equal sa length sa CC1. Okay. Okay. Katong gipang extend na to nga mga lines nga perpendicular sa BC ug sa AC nag-intersect na sila. So kani siyang intersection is mo na siya ang terminus. Kana point of intersection is mo na siya ang terminus sa velocity vector nato sa point C. Therefore mo na siya ang tumoy sa atong vector. So magbuhat na to diri og arrow or ang vector nato sa point C. Okay? So muna na siya ang atong vector. So ato na siyang i-assign ni siyang nga point kaning sa head no as muna siya ang atong point C. Okay? So we just obtained the velocity vector sa point C by doing those process nga resolving the components of the point B nga collinear sad sa C and the other another vector kaning A nga collinear sad sa C. Then we drew a line nga perpendicular sa katong extend na to nga line AC ug line BC, then nag-intersect sila, then mo na to ang head sa atong vector. Alright, so muna niya ang atong vector CC. So nakuha na nato ang vector sa velocity sa C. Of course, makuha na sad nato ang magnitude sa iyang velocity. So getting the velocity of C, then atong before that, prior sa computing the velocity of C, itong i-measure ang C, vector CC, pila man natong i-measure diri nga length. So this is 2.06. So the length of CC is equal to 2.06 inches. Okay, then computing the velocity of C, substituting the values, pila ni siya 2.06 inch times the velocity scale 10 fps per inch sa drawing. Therefore ang atong velocity sa velocity sa point C is equal to 20.6 fps. Right. Okay? So, kung ano, ang kuwanto to diri, ang pag-obtain na to sa mga velocities is this is quite nga simpler method kay magkuha na to, no? As simpler method in obtaining the velocities kay as long as naay known nga velocity within a line, then pangitaw na to tong velocity sa unknown within the line gani, basta nalagid tay nalagid tay known nga velocity na niya, and also the
the vector na niya, masolve na nato ang iyang velocity by means of resolving the vector into components, then ato na siyang i copy tong mga component nga collinear sad sa katong line, then at magcompose ta og magcompose ta using those components into a vector. Okay? Then after nga makuha na to ang mga lengths sa mga vector, we just simply use the velocity scale. I-multiply na to ang velocity scale sa atong mga na-measure nga mga lengths sa vectors. Then by doing that, makuha na nato ang velocity sa atong mga points. Okay? Then sa pag-start, di ba, we were given the length of the crank. So for example, diri sa Q2A, giyatagan ta og length sa crank sa Q2A as 24 inches. Then also the angular velocity nga 100 rpm counterclockwise. Okay. So gikan dira para kay kinahanglan man nato nga makuha nato ang vector sa katunga point, sa point para makastart ta sa resolution and composition, dapat makuha nato ang length sa vector AA. So sa pagkuha nato sa vector AA, we first needed to get the velocity of point A. So ang velocity sa point A na to is makuha nato sa using this formula. Diba mo na yung formula sa pagkuha nato sa linear velocity na, for example, sa usa ka crank nga nagrotate with respect sa usa ka with respect or about sa usa ka axis, is the linear velocity is equal to 2 pi rn. So kaning sa usa ka crank, ang atong radius na to ani is mo ni siya ang length sa atong crank. So sa crank Q2A, ang length na to is ang radius na to is ang Q2A. Then natay ang n is mo ni siya ang angular velocity. So dapat kuha na to ang velocity sa point A. So velocity sa point A, given naman na siya mga values kaning Q2A ug ang angular velocity, we simply multiplied or plugged in sa mga values diri sa karing equation. So 2 pi times 24 inches given times 100 revolution per minute nga angular velocity. So we are targeting nga ang unit sa atong velocity is in feet per second. So we just converted the units into the unit of length from inch to feet. So kabano mo sa kaniya conversion, and also with the units sa angular velocity nga in terms of revolution per minute, ato siyang i-convert into revolution per second. Okay, para makuha nato ang output nato nga unit as feet per second. Okay? So pagkakuha nato sa velocity sa point A, ato dayon siyang gi-convert into ato siyang gikuha ang length sa atong vector. So ang length sa atong vector is dapat mo niyang vector na to kaning AA. So mo siya nagrepresent sa velocity sa point A. So para makuha na to ang length sa AA na to, is atong gigamit ang velocity scale. Diba, given ang velocity scale na to nga 10 feet per second is to 1 inch atong drawing, meaning nga kung ang 10 feet per second nga velocity is kung ang equivalent niya nga length sa yang vector is 1 inch. So ato to siyang
gi-convert using this scale kaning computed na nga velocity 20.94 feet per second ato siyang gi-divide sa atong velocity scale. So ma-cancel ang FPS. Ang output nato niya is in inches. So 20.94, so for example divided by 10 is equal to 2.094 inches. Then kaning 2.094 inch is mo na siya ang atong measure, mo na siya ang length sa atong vector AA. And so on. And thus makahimo na ta sa procedure of resolution composition method para makuha nato ang mga unknown nga velocities kaning B, D, C, and E. Okay? So for more examples, example problem, just look up diri sa atong reference book, and also na sa mga given nga mga 4-bar linkages diha. For example, diri sa example 2, no? Kani example 2, nag-involve duha ka slider crank, duha ka mga sliders. On your pen and paper, kung mag-manual mo or kung namoy AutoCAD, please check or i-compute ninyo ang mga velocities diri by resolution and composition sa kaning mga example. Then verify it yourself or kung ang nakuha diri mga velocities is mosad na compute ninyo by resolution and composition. Okay? So that is all for now para sa atong sa resolution and composition method. So this is the last lecture para sa resolution and composition method. And for more questions bahin sa kaninga topic, just contact me, message me or email me for clarifications kung sa mga niyang gikalibgan ninyo sa bahin sa RNC or the resolution composition method. Okay? So thank you very much. Thank you very much for listening. See you sa next na tong lecture. Ang next na tong topic is about instantaneous access of velocity. And see you sa tong consultation and next nga mga meetings. Thank you very much.